Kabayan, ang isang sektor sa pananakahan na nakapagbibigay ng kasiyahan sa marami ay ang pagtatanim ng mga punong prutas. Bukod sa aliw na bigay nito, nariyan din ang kita at pagkakataong makapagtayo ng negosyo. Tulad halimbawa ng pagtatanim ng halamang mangga. Pagkalipas ng ilang panahon, maaari ng pakinabangan ang mga puno. Ang mga ito ay namubunga na at ilang taong pa, maaari nang mapagkunan ng kita pang dagdag sa bunga o kaya naman ay sa pananim. May nakaugnay ang ating alamin na isang Ginoo na nagtatanim ng mga puno ng mangga, subalit kakaiba ang kanyang mga puno. Dwarf o maliliit lamang ang mga nasabing puno. Dito'y nasabi ng kanyang mga kasama na ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa kanila at sentro ng kanilang hanap buhay at negosyo. Joe, sa dinami-rami ng mga pinupuntahan naming mga halamanan at saka mga produkto na tulad ng mangga, bayabas, mga butan, etc. Marami pa. Ito ang nakatawag ng aming pansin. Unahin natin itong malaking manggang ito. Ano itong manggang ito? Ito po ay isa sa mga variety na dinevelop po ng Kajun Espejo dito sa aming farm. Okay. Ang pangalan po nito sa kasalukuyan ay variety. Variety. Bakit sinama ang katimon? Ito po ay bilang pagrespeto dun sa lugar kung saan siya na-develop po. Okay. How different is this from the other giant mangoes ng alamin? Ito po kasi sir ay lumalaki ng almost 2 kilos. At ang kagandahan po nito, kapag nagtanim po kayo ng planting material ay hindi kayo maiinip. Ito po ay almost 3 feet ang height niya. At within 1 year po, ay lalaki na rin naman ito. Kung gagamitin po yung teknolohiyang galing sa kanya. Ilang bunga ang ibibigay nito, kagaya nitong ating mga nakikitang ganitong kalalaki, medyo medium pa ito, no? Opo. Ay depende po ito dun sa laki niya. Natural pag medyo maliit pa po, hindi pa gaanong marami dahil hindi naman kakayanin ng katawan ng mangga. Okay. Pero kung ito po ay talagang nasa productive years na niya, katulad ng mga 2 taon, ito po ay marami rin. Wala lang pong konkretong datos kung ilan dahil nga po bago pa lamang itong ganitong variety. Okay kabayan, ang uring ito ng mga halaman ay totoong kakaiba at nakatutuwang makita. Tiyak na makapagbibigay ng tuwa at kasiyahan sa mga makakapanood. Ang lahat ng ito kabayan, dito lamang sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan!
Okay, kabayang, mangga po ang pinag-uusapan po natin sa ating palatuntunang ating alamin. Iba't ibang uri ng mga halamang prutas na naipakikilala ng ating programa sa telebisyon, sa YouTube, sa Facebook, at saka sa mga babasahin, kabayan. Isa pong paanyaya ang ginagawa po natin sa lahat po ng ating mga kababayan sapagkat itong mga ideyang ito ang makatutulong po sa pag-unlad ng ating kabuhayan dito po sa Pilipinas. Okay, kabayan, lalayuan po natin ang puno ng mangga, ang prutas na mangga. Padadako po tayo sa pag-aalaga po ng iba't ibang uri ng mga hayop upang maibigay po namin sa inyo ang ating pong mga dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay, kabayan, patuloy po tayo. Alam po ninyo, sa dinami-rami ng mga lahi ng baboy na ating nakita, malayo ang kaibhan ng mga naipakita sa atin ng John & John Farm sa Binangonan, Rizal. Ang mga ito ay higit na malalaki at siksik sa laman. Walang kaparis kung itutulad natin sa ibang lahi ng baboy na naiaalok ng ibang breeder farm. Kahit na tulad din ang mga ito ng mga lahing ating nakita sa ibang mga breeder farm, iba pa rin ang naiaalok ng John & John Farm. Kung kaya't hindi nauubos ang mga tanong at kahilingan ukol sa mga lahing nabanggit. Nagkaroon ba ng malaking pagbabago sa farm in terms of infrastructure at saka yung mga dapat na ipantay natin sa mga bagong lahi na kinakailangan daw ng mga ganyang klaseng baboy? Madami, halos total windowed revision yung farm eh. Improvement ng facilities, biogas system, pati yung sistema ng pagpapalakad ng farm, yung handling ng tao, malaki. Talagang parang overall lahat. What about feeding requirements, Chito? Meron bang malaking pagbabago sa mga lahi kagaya ng Chester White, Petrain, at saka Duroc na pinagsama-sama? Wala naman, basta you just give them the good nutrition similar to what we give to the landrace large whites, yun lang, okay lang. Okay, siguro madagdag natin dito sa mga pwedeng magtanong, ano ang maire-recommenda mo sa kanilang kung sakasakaling kukuha sila ng mga lahi from John & John Farm, binanggit mo ang Duroc, Petrain at saka ang Chester White, for a start, para sa mga beginners, lalong-lalo na, umpisahan natin, ano ang pwede mong maire-recommenda? For beginners, yung basic na gilts na cross ng landrace large white, yung F1 gilts. Tapos kukuha ka ng terminal na barako, either Petrain Duroc or Chester White or Duroc. If I'm not in a position to put in a bore sa farm ko, kahit na kumuha lang ako ng gilt sa inyo, makakaasa ba ako na kahit na saang breeder farm, kukuha ko ng similya o ng bore, makukuha ko pa rin yung lahi at resulta na inire-recommenda ninyo? Basically, kung kukuha ka sa amin ng mga F1, ang recommended namin, kumuha ka ng similya dun sa mga AI centers na mayroong barako ng John & John Farm. Kasi yun, magkaterno na yun eh. Eh kung wala? Kumuha ka na ng barako sa John & John Farm. Kabayan, kung mag-aalaga kayo ng baboy, mabuti na iyong makapagsimula kayo sa maayos na kawan. Huwag kukuha ng mga lahi o kawan na hindi magbibigay sa inyo ng kasiyahan at magandang kita. Siguruhing mataas ang lahi, maayos ang pangangatawan at makapagbibigay sa inyo ng satisfaction o kasiyahan. Dagdag kaalaman ng palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating
ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Petro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Okay, kabayan, antabay po kayo sa susunod na bahagi ng ating palatuntunan pagsagot sa mga tanong at kahilingan buhat sa ating mga nanonood ng ating programa sa telebisyon at sa YouTube pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay kabayan, patuloy po tayo sa ating palatuntunan. Unahin po natin ang mga tanong at kahilingan ukol pa rin sa isdang panggaseous na ating naipakita sa ating palatuntunang ating alamin. Ang unang tanong ay buhat kay Demi Baldonado ng Pampanga. Kung ang panggaseous ay pareho din ng tropical fish na pang-aquarium. Opo kabayan, ang tawag po dyan ay hammerhead shark. Kapag ka maliliit pa ang mga ito, pwedeng ornamental fish po ang panggaseous. Ang isa pang tanong ay buhat naman sa mga mag-aaral ng Gomez Elementary School ng Maynila. Kung sakaling may mga mapupuntahan silang mga seminar, pwede bang matutunan ang pagpaparami ng mga halamang prutas? Alam po ninyo, may naihahanda pong seminar sa Agri-Fishery Park ng palatuntunang ating alamin ukol dito sa paghahalaman, sa paghahayupan, pangisdaan at mga proyektong panghanap buhay. Kasama dito ang plant propagation. Isa po rito, cleft grafting at marami pang iba. Abangan po ninyo ang aming anunsyo ukol sa mga bagay na ating nabanggit. Bueno kabayan, ang isa pang request ay ukol naman sa pag-aalaga ng mga ibon na tulad ng lovebirds. Mayroon po kaming naitatabing interview ukol dito at muli po nating isasama ang mga pets o alagain sa mga darating na programa po natin kabayan. Ang request ay buhat kina Mario Vasquez at Jen Damian ng Maynila. Ito mutated na na lovebirds Aha. Ano itong klaseng lovebirds na ito? Pitch face o ito lahat isang species. Pero maraming klaseng kulay. So gaya ito white face ito. Pastel white face. Tapos yun naman white face na Danish violet. Yun white face na mauve. Ito pastel green. Ito. Tapos yun naman cinnamon na white face. Ito naman green na orange face. Ito naman cinnamon na orange face. Ano ang mga presyo mo sa ganitong klase ng mga ibon sa lovebird? Depende ho yan kasi sa color mutation pero yung Generally, yung mga nagsisimula siya sa 900 pesos a pair. Sa pair, yun. Sa pares po, kabayan ko. Tapos sa budgies. Sa budgies, depende sa color. Itong nandito, crested na budgie. Tapos yung may crest. Mahal-mahal na konti yan. Mas mahal yan. Okay kabayan, kung sakali pong may mga request po kayo ukol sa mga naipapalabas ng ating palatuntunan, tawag lamang po kayo o sulat kayo sa aming programa. Q&A kabayan,
ng palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Antabay po kayo sa susunod na porsyon ng ating alamin, Gabayan sa Kabuhayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Sa araw na ito, kabayan, hayaan po ninyong maibahagi po namin ang ilan sa mga request ukol sa advanced meat processing na ating pong naisasagawa sa ating mga seminar. Para doon sa nais na magtayo ng negosyo ukol dito. Meat processing, kabayan, sa araw na ito. Panoorin at pakinggan. Gagawa tayo ngayon ng corned beef. Una, gumawa ng cover pickle. Paghaluin ang lahat ng ingredients at i-dissolve sa 1 cup chilled water. Ibabad dito ang beef ng overnight or 1 day. Pagkatapos, itapon ang pinagbabaran. Ihalo ang ibang ingredients at lagyan ng 2 to 4 cups ng tubig. Pakuluan ng 1 oras sa pressure cooker. Pagkatapos pakuluan, ihiwalay ang laman sa sabaw. Sa isang kawali, paghaluin ang iba pang ingredients at i-dissolve sa 1/4 cup na tubig at 1 cup ng sabaw ng pinagkuluan ng beef. Pakuluan ito hanggang lumapot. I-plate ang corned beef at ihalo ang pinakuluang ingredients. Ito na po ang finished product ng corned beef. Kabayan, kung nais po ninyong sumali sa mga seminar po ng GSK, tawag lamang po kayo sa aming palatuntunan. At abangan po ninyo ang pagbubukas ng seminar park sa aming pong demo farm ng palatuntunang ating alamin.
Alam po ninyo, bukod sa mga seminar, makakakita pa kayo ng ibang proyektong pwede po ninyong gayahin. Ang lahat ng ito, kabayan, sa ating gabayan sa kabuhayan ng palatuntunang ating alamin. Kabayan, ang isusunod po namin ay mga talakayan tungkol po sa pag-aalaga ng baboy sa maayos na paraan, malayo sa masamang amoy, at magandang paglaki ng inyong mga alaga. Extension Service, pagkalipas lamang ng ating Alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Alam po ninyo, kabayan, sa mga pulong-pulong na naisasagawa ng ating palatuntunan at Feed Pro, hindi po nawawala ang mga katanungan ukol sa problemang masamang amoy sa alagaan ng baboy. Kung kaya't ang payo ukol sa PIGS ay palagian po naming naipaliliwanag. At dito nasisiyahan ang mga attendees sa aming mga ginagawang pagpupulong-pulong. Antibiotic, doon muna ako sa huling tanong. Kailangan ba antibiotic? Kailangan po yun. Bakit? Kasi po ang antibiotic, yung po ang last remedy natin na gagamitin kung ang mga hayop, baboy natin ay mayroong sakit. Hindi naman po pwede na may sakit na hindi mo pagagamutin. Konsensya mo. Di ba? So, gagamit pa rin tayo antibiotic. Kaya lang po, sa Feed Pro, tinuturo natin yung tinatawag na responsible use of antibiotics. Huwag po yung malabis. Hindi naman po kailangan, ginagamit pa rin natin. Ang sa hayop, dahil sa kinakain, at saka less po yung period of culture. Pag sinabing period of culture, yung panahon ng pag-aalaga, yung pagpapalaki.
Ilang araw ba pinalalaki ang baboy? 120 days lang po mula nang maawat. Puro nung pananganak, bibilang kayo, 150 days yun. 5 buwan po yun. Sa 120, 4 na buwan. So sa pagkalipas ng 4 na buwan, for food or human consumption na po yung baboy. Kaya po, hindi po natin inaalaw sa natural farming na maglagay tayo ng maraming gamot. Pero naglalagay ba tayo ng gamot kung kinakailangan? Mahalaga po ang antibiotic. Yun po ang fast relief sa lahat ng ailments ng baboy at hayop. Okay? So, paano po ba? At sinasabi namin na ang aming pakain sa hayop o baboy, manok, ay walang gamot. Totoo ba yun? Totoo po yun, wala. More on natural tayo. Natural. Sapagkat ang sangkap ng ating mga produkto ay natural. Wala po tayong hormones na binabanggit galing sa human growth hormones. So, wala tayong nilalagay noon. Tsaka yung mga animal byproducts, alam niyo ba yung mga animal byproducts, it will cause bad odor sa waste ng hayop. Bakit po? Sapagkat ano na mga leftovers na yan yung mga tira-tira na yan sa hayop. Pag pinag-aralan mo ang animal nutrition, nakaka-enjoy, pero maraming bagay na dapat tayong pag-aralan. Tama ba yung pinakakain natin sa hayop na kinakain naman ng tao? Kabayan ng pulong-pulong pangkabuhayan ay isa lamang activities ng ating alamin at FeedPro. Meron din pong naisasagawa ang mga dalubhasa ng FeedPro sa mga seminar sa mga barabarangay. Ganoon din sa GSK seminar ng ating palatuntunan sa pag-aalaga naman ng baboy. Kaya attend na po kayo, kabayan, at matuto sa maayos na pag-aalaga ng baboy. Ang lahat ng ito sa ating extension service ng palatuntunang ating alamin na ihatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng FeedPro. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng FeedPro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Okay, kabayan, lalayuan po natin ang ating pong talakayan tungkol po sa mga nagaganap na pulong-pulong pangkabuhayan at ang ating pakikipag-ugnayan sa mga nag-aalaga po ng baboy na ating pong naipakikita sa palatuntunang ating alamin sa ating extension service. At sa huling bahagi ng ating programa, padadako po tayo sa ilang uri po ng mangga na maipagmamalaki po ninyo at maipagmamalaki ng buong sambayanang Pilipino. Malaki, nakagaya po ng ating naipakikita, at saka yung mga namumunga na kung talagang tutusin sa loob lamang ng 6 na buwan hanggang 1 taon, makikinabang na po kayo, kabayan. At ang ating piling-piling kabayan sa palatuntunang ating alamin, pagkalipas lamang ng ilang paalala.
kabayan, balik po tayo sa ating palatuntunang ating alamin at narito po tayo sa Barangay Katimon ng lalawigan po ng Nueva Ecija sa bayan po ng Gimba at kapiling po natin ang isa sa mga masasabi po nating, sabihin na nating dalubhasa, sa larangan po ng pananakahan at walang iba kung hindi si Ginong Rogelio Espejo Jr., si June Espejo kabayan. Pero ang pinakasentro punto ng ating pong pag-uusapan ay yung pong mga mature na mga halamang tulad ng mangga at saka ng bayabas na kiniklaim po niya, yung iba na develop po niya upang maging maganda habang ito po ay nasa paso kabayan o maliit pa ang puno ay namumunga na po kagaya po ng ating mga naipakikita sa ating palatuntunang ating alamin. June, masasabi mo ba na nag-iisa ka sa buong Pilipinas na mayroong ganitong klaseng mga discovery o development na kagaya ng ipinakikita mo sa palatuntunang ating alamin? Masasabi ko po na yung mga na-develop natin na nakapaso ay sa atin po yon. Okay. Tayo ang nag-develop ng technology, ng cultural management niya, yung pag-aalaga, halimbawa, para manatili siyang mababa at hindi tumataas, yun, na-develop po natin yan. Opo. At mas may mga, sa ibang mga farm natin, mas may improve pang ganito na nakapaso na namumunga. Opo. Ang kagandahan po kasi nito, pwede na, kung halimbawa may mga kalamidad tayo, katulad ng bagyo, pwede na nang ililim. At namumunga siya ng napakarami. Opo. Mga sa isang puno, halimbawa, meron akong paso sa isang bahay, sa bahay ko. Mga ilang bunga ang makukuha ko per fruiting season? Pag ganito na pong edad, kaya na po hanggang 35. Tapos halos tuloy-tuloy naman po ang kanyang pamumunga. Okay, ang mangga, sa tingin ko parang piko, parang itsurang piko. Pero anong klaseng variety ito? Anong variety ito? Unidentified pa, hindi pa natin na-identified itong variety ito. Tapos dito na natin na ini-introduce dito sa Pilipinas. Pero competitive naman po, yung kanyang lasa, napakasarap po. At hindi naman po nalalayo sa ating variety na Carabao Mango. Kasi masasabi natin mag-originates dito dahil magsisimula dito sa atin itong variety ito at saka natin po pag tinangkilik ng karamihan at sa kasalukuyan naman po marami na pong tumatangkilik talaga, matutuwa sila, mas productive ito para sa akin po. Hindi natin yung Carabao Mango natin na nakasanayan na natin na tinatangkilik, mas sa susunod na 5 hanggang 10 taon mas tatangkilikin ito dahil hindi ka na mag-i-spray po Okay. Hindi ka na mag-i-spray. Wala na. Hindi ka po mag-apply ng inducer o katulad ng potassium nitrate o papausukan. Kusang magbo-volunteer yan, aabunuhan mo lang ng organic plus yung mga natural na organic or natural na fertilizer na ilalagay po natin dito. Pwede na. Pwede na po. Ang kwan lang po nito, siyempre, ang nakaugalian na pagtuturo sa pag-abono ng mangga, 2 hanggang 3 beses sa isang taon dito, hindi po pwede po 'yon. Pero ang claim mo, June, all year round namumunga ang mangga mo. Opo. Okay. Lahat ng mangga ko po dito, pwede kong gawing all year round. Ganon. Opo. Pero yung mangga mo, siyempre lahat ng mga nagtatanim ng mangga, pagka tinanong mo sila, sasabihin nila, mas masarap yung mangga ko. Sabi ng mga Cebuano, masarap yung mangga namin sa Cebu. Yung mga taga-Sambales, masarap yung aming mangga. Sa Davao, masarap yung aming mangga. Si Ka Jerry, masarap yung puno namin ng mangga. Yung kay June Espejo, mas masarap. Opo, kasi eto po, kaya naman naging masarap yan. Ang 18 elements na identified na kailangan ng ng mango, katulad ng alam po natin, yung mga trace elements, nadagdag dyan, yung sodium, saka chloride, saka silicon, yung nasa tabing dagat, kaya naman ang scientific explanation nun, kaya masarap dahil nasa tabing dagat. Sagana siya sa sodium. Ganon. Talaga, kailangan ba ng mangga ang sodium? Opo. Identified po yan sa periodic table sa 118 elements. Ang 18 elements, kailangan talaga. Natural naman na mayroon tayong sodium na sangkap na considered yun na fertilizer sa lupa. Pwede pala yung nyog. Kailangan. Number 1 po yung sodium chloride. Yung sodium chloride, yun po, di ba, yung asin. Kaya pinalalagay ng asin, pwede rin yung mga iba't ibang punong kahoy na lalagyan ng asin. Pero teka muna, graduate ka ng? Graduate po tayo ng Central Luzon State University dyan sa Muñoz Science City, Nueva Ecija. Daig mo silang lahat.
Ay, hindi ko naman po masasabi like, sir. Pero alam naman na po yung record natin dyan sa scholastic performance natin hanggang sa dito sa formal education, sa non-formal education, sa informal. From formal education sa eskwelahan, nagkaroon tayo ng non-formal, umaattend tayo ng mga iba't ibang seminars. Then yung informal natin, yung experience natin, yung na-acquire natin. Pero ikaw nang gumraduate ka, were you a valedictorian, a cum laude, summa cum laude, summa cum laude? Hindi po tayo honor student lang po tayo. Honor student. Galing po tayo sa engineering course. Noong naghinto tayo dahil po tayo po ay nagkaroon ng karamdaman, hindi bagay po sa atin yung mga nagpupuyat. Kaya, kumuha po tayo ng inaakala natin na parang mas madali. Yun nga po, kumuha po ko ng Agricultural Extension Education diyan sa Central Luzon State University. Yun po ang history. Kasi siguro, sabi ng Panginoon, itong batang ito hindi kakayanin yung engineering, Pero bibigyan ko yan ng gift, ng regalo na makapag-develop ng isang uri ng mangga na maganda at tatangkilikin ng maraming tao at ilalagay niya sa palatuntunang ating alamin. Tama ba yun? Tama po. Talagang pinag-adya po, pinagsadya po panahon. Okay. Pangarap din po natin kasi na makilala po si Sir Jerry. Okay. Nung una, sino bang Jerry sa tingin ko po? Nung na-realize ko si Sir Jerry pala. Okay. Temo na. Mutual Admiration Society tayong dalawa. Okay. Doon sa mangga natin, temo na, yung hawak mong manggang malaki, iba yan doon sa mangga na yun. Dwarf din ba ito? Dwarf? Hindi po. Pero pwede din pong itong gawing dwarf. Hindi po possible. Pwede kahit anong klaseng mangga? Kahit anong klaseng mangga po. Yung kalabaw natin? Pwede po yun. Siyempre, ang dwarf hindi yung natural. Kakailangan mo siyang i-pruning, i-trim. Kaya lang, susuportahan mo siya ng mga nutrients. Yun yung abono. Ibig mo sabihin, yung mga mangga kong medyo matataas na, ipuprune ko yan, pwede kong i-dwarf yan? Magmula sa po sana. Sa bata pa? Bata pa, para mas madali siyang po. Okay. I-manage. And at this point in time, sabi mo, nakilala ka na sa buong Pilipinas. Okay, sa mangga, sabi mo, nagugustuhan ito ng ating mga kababayan. Ito ba ay available at any time na pwede kang puntahan? Anytime po, available po ito sa lahat ng sulok dito sa Pilipinas. Mayroon na po tayo. Okay. Kaya ano ang pinaka mabili at hinahanap-hanap? Kasi ito pong andito po sa aking farm ay 80 varieties po ako dito. 80 varieties. Na mangga. Okay. Ngayon, dalawa po dito ang potential. Pero may papapasok pa pong na mas mataas ang potential, ibig sabihin, talaga naman yung quality ng mangga napakasarap. Opo. Yun po ang isang introduce natin. Pero sa ngayon, itong dalawang ito, itong nakapaso, ang pinapakilala natin na sana magkaroon ang ating mga kababayan kasi potential, productive at papakinabangin po ng mga kababayan natin. Bakit po? Kasi pag halimbawa, itinanim mo, direct soil, didirekta mo sa lupa, 6 months hanggang 1 year, mamumunga na. May bunga na. Opo. Okay. Tapos, pagdating niya ng 2 taon, tuloy-tuloy na po ang kanyang pamumunga. Okay. At ito po, yung na-discover natin, ipinapasok po natin. Itong nakikita nyo po dito, hindi pa po ito pinakakon po. Hindi ba full bloom yan? Ito kasi meron po akong experiment sa ibang farm ko na nakapaso talaga mas mababa. Doon sa planggana lang po, kung planggana pong pagtatamnan, continuous yung fertilization, every second week, first week, nasa sayo yun. Every week, pwede. Pero itinuturo po namin, ang ganda po ng resulta. Ano ang cultural management nito sa pag-aabono? Halimbawa, NPK, etc. Opo, yung nitrogen, phosphorus, yung requirements niya na fertilizer, katulad ng nitrogen, phosphorus, potassium, gradual lang fertilization. Makikita mo na may mga indicator. Halimbawa dito, sa younger leaves, saka older leaves niya, makikita mo kung may deficiency na. Okay. Pag ikaw isang na-train po na agriculturist, opo, at nasanay ka na rin, personal experience mo, makikita mo yung halaman pag over-fertilization o under-fertilization. Opo. Anong over? Ibig sabihin na sobrahan po nila ng pag-abono. Ano nga? Anong sobra? Halimbawa, dark green. Masyadong dark green siya. Okay. Opo. Pagka under? Pagkuha naman po, ito, yung mga yellowing. Yung older leaves, yellowing na siya. Kailangan na niya. Kung halimbawa, majority dito ay yellow-green, yun na. Ang tama? Ang kailangan niya nasa 60% nung yellow, yung green, dark green. Okay, sa mga pamumunga nito, maganda yan. Ito, hilaw pa ito, no? Opo. Hindi natin matitikman yan, di ba? Ano ang lasa niyan?
Sa kwan ko po, personal ko pong opinion at Siyempre masarap. po. Competitive. Sa katulad nga po sa sinabi ko, lahat ng edad, katulad ditong edad na ito, napakasarap. Yung Carabao Mango natin, maasim. Pagdating naman sa masyado na siyang manibalang tawag po sa Tagalog. Mas masarap pong manibalang nito kumpara sa Carabao Mango. Doon lang sila nagkakatalo pag hinog na ito, masyadong matamis sa Carabao Mango. Mas masarap lang ng kaunti. Kaunti lang po yung Carabao Mango. Ganon, pero na. Ito po, ang advantage ito, katulad ng Carabao Mango, nagre-release ng sugar sa starch o kwan po yan, mga ibang substance. Sa pag-release niya, nandyan yung mga kalaban niyang insekto. Okay. Paborito ng yung Carabao Mango. Ito, pag nag-release ito ng substance, hindi siya kalaban ng mango hoppers. Ibig sabihin, hindi pinupunta ng mga hoppers yan? Hindi. Okay. Pangalawa pong advantage ito, kagandahan ito, pag umulan ay hindi nasisira yung kanya bulaklak. Ganun rin. At pinakamabigat po dyan, hindi mo na kailangan mag-spray. Ganon. Zero spray sa pampabulaklak. Ang gagawin ko, itatanim ko yung espeho mangoes, sisirain ko lahat ang mga mangga ko, di ba? Para, hindi, gagawin kong uling lahat yan at itatanim ko yung mga espeho mango para hindi na ako nagbobomba, hindi na ako matatakot sa ulan, hindi na ako matatakot dun sinasabi nilang yung umo, yung nawawala, tas bumabagsak na nawawala yung bulaklak, nasisira. Ito hindi Hindi po. Yan ang po, garantiya po yan. Kasi sa tagal po ng ating pag-aaral, na ginawang pag-aaral, 15 taon ang ininvest natin dito sa variety ito, nakita natin yung mga weaknesses and strength niya. Kung paano siya maniobra, alagaan, ang ibig ko pong sabihin. Yun po, sir. Kung sabihin ng mga taga-ibang bansa, June Espejo, dito ka na sa amin, papayag ka? Hindi po. Kasi gusto ko pong mangyari, una, makatulong sa ating sambayanan. Sambayanan. Opo. Okay. At ano ang masasabi mo dito sa proyektong ito? Ito ba ay tatangkilikin ng ating mga kababayan sa mga panahong ito at sa mga darating na panahon? Ito po, tayo po kasi hindi tayo magbibitaw ng salita na hindi natin napag-aralang mabuti, na-analyze. Talagang mapupersa, sa ayaw nila at sa gusto, mapupersa ang sambayan ng Pilipino na ito na yung ating Bakit? Ang laki po na magiging role nito sa food production program natin. Okay. Bakit? Itatanim mo, self-supporting yan. Konting abono, konting kwan, ilagay mo lang dyan, bunga ng bunga. Isa pa, nakakapagpaalis pa ng kwan yan, nakapag-relax. Bakit? Yung pong, pag nagtanim ka po dyan sa mga bakura mo, kahit maliit na space, kahit 1 square meter o 2 square meter, kahit naliliman o hindi naliliman, bubunga yan. Kahit half shaded, 50% ang sunlight, 50% ang shade. Ano ang masasabi mo sa proyektong ito kung sakasakaling may mga magtatanong sa palatuntunang ating alamin? Makipagkonsulta lang po kayo. Alam nyo po itong proyekto natin dito sa pananaliksik, dito sa mangga, malaking bahagi po ito ay malaki ang may tutulong dito sa atin na mga magsasaka. Lalo ngayon, nangangailangan tayo ng pagkakakitahan. At pag talagang kailangan na po ninyo ng mga ganitong mga variety, nandito na po si Sir Jerry, yung idol natin sa agrikultura yan. Pwede nyo silang makipag-ugnayan at kumontak po sa kanila. Okay. At hindi po kayo mapapahiya. Nakitang-kita naman po ni Sir Jerry yung ating farm na malit lang na farm dito. Hindi pa niya nakita yung iba po. Okay, kabayan ko. Rogelio June Espejo. Ito po naman ang inyong lingkod, Ka Jerry Geronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, pati na po ang pagtatanim ng mga puno ng mangga ay atin pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat. Kabayan.